Ayoko sanang pag-usapan talaga to. Sa totoo lang, naiirita ako eh. Pero pag-usapan na nga natin. Ito yung papel, oh. Ito yung papel na... Eto, ano nga ba sinabi dito? Elizalde Esco! Naku po, patay tayo dyan. Yung di umano. 3 beses ko pa inulit. Pinakamayaman daw dahil sa negosyo. Bakit ba? Bakit? Siya ang nagreklamo laban kay Mr. Banatbay. Oh, ha? Oh. Tapos, hindi pa pinadala sa condominium ko, pinadala pa sa SM9. Para talaga magkaroon ng sabi nga nila kaya doon pinapadala para talagang takutin yung mga anchor ng SMNI. Sabi ko, bakit ako lang? Ba't di nyo dinamay si Coach Oli, si Boss Dada, si Master Judea? Anyway, ito nga po yun. Ito na naman yung bagong demanda nila sa akin. Okay? So, nung binasa ko, hindi ko pwede ipakita yung lahat ng laman sa loob eh. So, nung binasa ko yung lahat ng laman sa loob, Nanet, salamat po. Ang nakita ko po doon ay lahat ng mga videong noong 2023 pa. So, inabot sila ng 1 taon para ma-realize na libelous daw yun. So, mapapaisip ka dun. Bakit 2023 pa? Tapos, lahat ng issue doon ay hindi naman ako nagsabi. Ni-report ko lang, kinomentuhan ko lang, at lahat po ay patanong at lahat sinasabi ko, dapat sagutin mo ito. Kasi may paratang doon si Congressman Tebes, may paratang doon si Mayor Magalong. Naalala nyo, may mga paratang na ganon? Diba? At sabi ko, bilang, ang tanong ko pa nga, ito pa ang matindi dito ha. Karamihan doon sa inirereklamo nilang video or vlog ay yung nandoon yung pangalan ni Speaker Romualdez. So, napaisip ako. Anong ibig sabihin nito? So, tiningnan ko, binusisi ko, at ang linaw ho, lagi ko sinasabi, ito ang sabi ni ganito, totoo ba to? Ito bang mga ganito ay inyong ano? Ibig sabihin, nagtatanong lang ho tayo. Hindi lang sa kanya, pati kay Speaker Romualdez. Bawal na palang magtanong ngayon. Kaya ang tanong ko tuloy, tama si Drogon. Ito kaya ay may kumpas ni Speaker? Kasi lahat ng inireklamo nila, karamihan doon, ang nakalagay ay pagtatanong ko kay Speaker Romualdez at kay Zaldico. Di ba galing kay Senator Villanueva yung kinuwento mo lang, boss? Yes! And it's a fact. Yan po ay mga nasa news. Hindi, ko po ugali, yung ugali ng ibang mga vlogger na magkwento ng wala ho sa news. Kasi ho, alam kong makakasuhan ho ako. Yung iba kayang gawin yan kasi wala sa Pilipinas. Ako, hindi ko ho yan gagawin dahil alam ko ang mga nangyayari ho sa Pilipinas pagka ikaw ay nag-iimbento, nag-chichismis, gumagawa ng balitang hindi naman confirm o wala namang basis, ikaw talaga ay makakasuhan. Pero ako po ay walang tinanong doon na galing sa sarili kong kwento. Yan po ay lahat galing sa balita, galing sa ibang politiko.
galing sa mga public official. Ano to? Mr. Romualdez, bawal ka na ba talagang tanungin ngayon? Kasi nung huli kang tinanong ni Ka Eric at ni Loren Badoy, ni Doc Loren Badoy, ikaw ay nagalit. This time na tinatanong kita, kasama mong si Zaldico, ay eto na naman ang matatanggap ko. Alam mo, pag binasa nyo ho talaga, wala ho ako makitang sense. Nung pinabasa ko nga sa ilang abogado, nagtataka nga sila eh. Bakit ikaw ang dinimanda? Ba't hindi yung mga nagsalita ang dinimanda? Ikaw lang naman yung nagkomento, nagbigay lamang ng reaksyon. Alam mo, kahit sila nagtataka eh. Bakit ganun? Dahil po doon, hindi ko na lang i-detalye ha. Hindi ko na lang po i-detalye. Pero napag-alaman ko na di umano ang napag-alaman ko, di umano. Ito daw ay utos. Kaya nga muli, ito ang aking tanong. Tanong po ito. Wala hong halong malisya. Ito'y tanong lamang po. Mr. Speaker, anong kinalaman mo dito? Kayo po ba ang may kagagawan nito? Inutos nyo po ba ito kay Zaldico? Ako'y nagtatanong lang. Ito'y seryosong tanong. Again, tanong lang po ito. Kasi may nabalitaan ako. Kaya nga gusto kong tanungin sa inyo diretso. Kasi ayokong bali-balita lang. Kaya nga ako nagtatanong eh. Kasi nga gusto kong malaman. You can answer, you may not answer. Bahala ho kayo. Ito'y tanong lamang. Ayan po ang aking email. You can, sa ngalan ng patas na pagkomento, ayan po akin pong email. Maaari nyo po akong sagutin at sabihin nyo hindi kayo ang nag-utos nito. Pero kayo nagtatanong laang po. Again, tanong po ito ha. With all purity. Kasi kung kayo pala, bakit hindi pa kayo ang diretsyo? Bakit nyo pa pinadaan kay Zaldico? Dahil ba yung demanda na ito ay sa Legazpi? Gusto nyo ako bang pahirapan na pumunta pa sa Legazpi para lang asikasuhin itong demanda na to? Ako nagtatanong lang. Kasi ho, wag ho nating kakalimutan, ito po yung aking ni-research at sinabi rin po sa akin ng abogado na dapat hindi po sa Legazpi isinampa. Shawalsi, salamat po. Sabi kasi dito, for public official, there is additional guidance provided by the Supreme Court in its rulings. The case of Manila Bulletin Publishing Corporation versus Honorable Domingo, GR number 170341, February 15, 2012, established that the venue for libel case, okay? Yung venue daw for libel case ay ng isang involved ay public officers or public figures can be the place where the article was printed and first published, kung saan pinrint or pinublish. In this instance, since it's a blog, so dito, kung saan ako nakatira. Okay? Or
where the complainant public official holds office, provided it is within the territory where the libelous article was circulated. In summary, a libel case against a public official in the Philippines can be filed in 1. The place where the article was printed and first published, meaning dito sa aking city. 2, the place where the public official holds office, provided the libelous article was circulated in that area. Meaning, dapat doon sa opisina ninyo, which is sa Quezon City. Bakit ako diyan sa Legazpi? Ako'y nagtatanong lang. Iyan po ba ay para pahirapan dahil kahit anong pagbalibaligtarin natin yung inyong sinampa ay para namang chawalsi, maraming salamat po, ay para namang pong walang namang sense sa aking pananaw? O para lang paggastusin nyo ako, kasi siyempre, gastos yan sa abogado. Papamasahe mo yung abogado, siyempre may kasama yan. Hindi naman pwedeng siya lang mag-isa doon. Gastos sa pamasahe, gastos sa hotel, para pahirapan ako? Ganun po ba ito, sir? Ako'y nagtatanong lang. O para abalahin po ako? Kasi kung ganyan, hindi ho naman ata tama yun, sir. Meron na po ba talaga tayong panggigipit sa mga mamahayag? Tandaan nyo, hindi lamang po ako vlogger, ako po ay isang anchor ng SMNI. Panggigipit po ba ito sa media na pumapalag sa inyo? Na nagtatanong sa inyo? Hindi, ako po nagtatanong, ha? Kasi kung sa tingin ninyo, tatahimik ako dahil sa ginawa ninyo, sorry, hindi nga ako napatahimik ni Trillanes eh. Lalo nga akong lumaban eh. Kung akala ninyo, bigla akong tatahimik, kasi magtataka ka dito. Tandaan ninyo ha, magtataka ka dito. 2023 pa po ito. Bakit ngayon lang? Kasi malapit na eleksyon. Malapit na eleksyon. So, tandaan ninyo, sabi ko nga bakit ako lang? Sa dami-dami namin vlogger na bumabanat sa inyo, ako lang. Hindi ko sinasabing dahil ako yung pinuno ng Banateros kaya nyo ginawa ito. Dahil gusto nyo masampulan. Gusto ninyong magbigay ng takot na pag ito ang nadali si Banat Bay, baka umatras yung ibang mga kasamahan nito. Tandaan ninyo, yan ang ginawa ni Ferdinand Marcos Sr. sa mga media noon. Tumahimik ba sila? Yan ang ginawa ninyo sa SMNI. Tumahimik ba SMNI? Hindi ko kami tatahimik. Baka akala ninyo. Hindi ko kami mananahimik dito dahil habang ginagawa nyo ito, lalo kami nagkakaroon ng dahilan kung bakit tunay na wala ng kalayaan sa Pilipinas. Alam niyo sa dami-dami na idedemanda ninyo, pwede kayo magdemanda doon sa mga nagmamarites eh. Ako, hindi ko ugali magmarites. Never ko maging ugali magmarites. Yung gagawa ko ng istorya, sabi ni ganito, sabi ni ganito, sabi ni ganito. Hindi. Ako yung tipo ng taong lagi lang nagko-komento according sa news. Pero bakit ako ang ginanito nyo? Alam ko na. Alam ko na. Kaya nga ako nagtatanong Mr. Romualdez, Mr. Speaker, utos nyo po ba ito kay Zaldico? Kasi nga, doon sa nabalitaan ko, kaya ako nagtatanong sa inyo. Sabi ni tutuloy isa, nasasaktan kasi sila sa mga banat no, masakit kasi ang katotohanan. Doon lang talaga tayo eh. Ako nga, hindi nga ako katulad nung iba eh. Kaya nga, di ba ako po laging napagbibintangan. Bakit? Hindi kasi ako nagsasalita ng Lisa Tanas, hindi ako nagsasalita ng Marcos Bangag. Hindi, totoo naman to eh. Ayoko kasing gumanon eh, yung ganong klaseng level na nambababoy ng tao. Hindi ako ganun. Pero pag ako bumanat, yung totoo. Yung talagang tatamaan ka dahil sa sakit.
real talk nga ako eh. 'Di ba? Hindi ako nang bababoy ng tao na katulad nung pambababoy ng iba. Dahil nga doon, sobrang pinagbibintangan ako na bayaran ako. Tama, mali. Diba? Ilang beses na lumabas yan. Bayaran ka ng Marcos, bayaran ka ni Lisa Marcos. Oh, tapos may demanda ako. Hindi, ako tanungin ko kayo. Kayo mga Ensenada vlogger, kayo mga bayarang vlogger. Tanungin ko kayo, sige nga, sagutin nyo nga ako. Kung kayo binabayaran, demanda ba kayo? Lumang nang babayad sa inyo? Baka gurgurin ka, bakit sa Bicol ha? Sabi nito isa, hindi ko sure. Hindi naman ako nagbibintang ng ganyan. Pero there is always a possibility. Pero hindi ako nagbibintang. Kasi merong mga circumstances na nangyari before this na I won't elaborate for my safety's sake. Okay? Marami nang nangyayari na for my safety, nako-compromise because of this government. Ilang beses na po. Hindi ko na lang ina-elaborate, hindi ko kasi ugali yung magdrama. Sa totoo lang, bullshit na bullshit po ako sa vlogger na nagdadrama. Hindi ko talaga ugali kasi yun eh. Yung magkikwento na, nalaman ko na gusto akong papatay sa CIA. Ay, naiirita ako sa ganun eh, sa totoo lang. Although one time, nagsalita ako because pinayuhan ako ng isang abogado na sabihin mo in public. Para pag may nangyari sa'yo, alam nila kung sinong tatamaan. Alam nila kung sino. Pero, alam mo itong mga nakaraan, may mga circumstances na nagpatagilid ng buhay ko na hindi ko na lang ikinikwento. Kasi nga, okay lang, kung kaligayahan nyo yan. Tayo naman lagi, handa, nagpe-prepare at hindi nagpapabaya. Diba? Totoo, hindi ako nagpapabaya sa safety ko. Pero may mga nangyari nito nakaraan at nagulat ako, talagang papupuntahin ako sa Legazpi nito, papupuntahin ako sa Bicol. Para lang sagutin ito. Na naaayon sa ating batas according sa desisyon ng Supreme Court, dapat pag public official ka, doon mo i-declare kung saan yung opisina mo, which is sa Congress. Tama, mali? Oh. Bakit ganito? Bakit yan? May plano ho ba? Ako nagtatanong lang. May plano ho ba kayo? Nasunduin ako sa airport at ihatid doon sa... Hindi, hatid lang naman. Di ba alam mo, mababait siya mga yan. Puntahan ako sa airport, tapos ihatid ako sa korte para mag-sworn. Anong tawag doon? Magasumpa man sa piskal. Oh. Hindi, totoo. Para at least alam nyo na. Oh, pag ako pumunta ng Legazpi at hindi na nagsumipot, alam nyo na. Again wala akong pinagbibintangan sa inyo Linawin ko, Mr. Saldico at Mr. Speaker, hindi ko sinasabing may gagawin kayo sa akin hindi yan ang punto ko. Sinasabi ko lang, bakit diyan nyo sinampa? Diba? Bakit nyo diyan isinampa? Ba't hindi dito? Nandito opisina ninyo. Diba? Taga Legazpi si Saldico, ewan ko, siguro, malamang, doon niya sinampa. Di ba? Kaya nga, baka kaso na naman niya, dahil nagtanong ka, bawal magtanong ngayon. Dito, totoo lang. Bawal magtanong ngayon. Pag nagtanong ka, kakasuhan ka, nagkatatanong ako. Alam mo, ito nga nasabi ko kanina nung pinapatugtog yung yung kanta ni Jimmy. Ni Jimmy, yung kalayaan, doon ko talaga nadama Wala na talaga tayong kalayaan sa Pilipinas. Maintindihan ko pa kasi kung media yung binanata ng ganito Although nasa anchor naman tayo ng SM. Sa loob-loob ko, vlogger lang ako Ano lang ako I mean, wala naman akong kwentang tao
Ganun na ho ba talaga kayo ka-praning, kapikon? Ganun na ho ba kayo ka-onion skin ngayon? Na naapektuhan kayo sa vlogger? Para nyo sinabing sikat na vlogger ako. Hindi totoo. Yung una-una, hindi ko nga kinukonsider eh. Feeling ko komedyante lang ako eh. Totoo, feeling ko talaga hindi ako yung political vlogger eh. Feeling ko komedyanteng vlogger lang ako. Diba? Pero bakit ganyan? Ganyan na kayo alam mo yung naisip ko kagad, ganyan na ba kayo kapraning? Ganyan na ba kayo kababaw? Itigil nyo yan. Kung ano man yung vitamins nyo, itigil nyo yan. Diba? Ganun na ba kayo kapikon? Dahil lang kini-question kayo sa mga bagay-bagay na nanggaling naman sa news? Tama, mali. Diba? Ito nga sinasabi ng iba, pinoproblema ko. Hindi naman. Siyempre, pinoproblema lang natin yung gastos. Kasi siyempre, mahirap naman kumuha ng libreng abogado. Kaya nga, panggigipit lang eh. Kasi sila, may mga abogado silang nasa opisina nila. Ibig sabihin, walang ginagawa. Talagang, hindi naman sa walang ginagawa. Ibig sabihin, naka-employ. Regular employee nila, yung mga abogado. Tayo, talagang kukuha pa tayo sa labas. Hindi naman pwede makiusap at sabihin natin, baka naman pwedeng pagtanggol mo ko ng libre. Hindi naman pwedeng ganun. Di ba, nag-aral din sila ng katagal-tagal. Tapos, kailangan pa nilang pumunta sa Legazpi para, hindi naman pwedeng ako lang eh. Alam naman na ako lang, dapat nandun din abogado. So, gastos talaga. Feeling ko, yan ang ginagawa nila para tumahimik ako. Kasi ito meron ako isang sasabihin sa inyo. Pwede ko ba sabihin to? Huwag ko na lang sabihin. Baka mamaya madagdagan na naman tayo. Basta ito. Sasabihin ko lang sa inyo to. Ngayon ko lang sasabihin to. Ang tagal sabihin, no? Hindi, ngayon ko lang sasabihin. Iniisip ko lang, ano na naman nila ako eh. Ito lang Meron lumapit sa akin. Una-una, first fact, hindi ko sinasabi na galing kay Zaldico ito. Hindi ko rin sinasabi na galing kay Speaker Romualdez ito. Okay? May lumapit kasi sa akin. And trying to stop me in hitting Congress or the House of Representatives with very, very convincing resources. Very, very convincing. As in, convincing. More than enough to convince me. Again, ulitin ko po Ulitin ko. Wala po ako sinasabi na galing kay Speaker ito nor galing kay Zaldico. Wala po ako sinasabing ganon. Okay? Linawin ko lang. Wala po ako sinasabing galing sa kanila. Etong tao na ito. But very convincing to the point I can stop. Kasi it's going to be monthly. I can stop vlogging and live my life. A comfortable life. But I don't like the condition. Ulitin ko hindi ko sinasabing galing sa inyo to. I don't know kung kanino mang galing ito. Malay mo, peke din ito. But, ang matindi doon, kailangan kong banatan ng mga Duterte. Pero hindi ko kaya.
Hindi ko kayang gawin yon sa bayan ko. Hindi, to be honest hindi ko kayang gawin yon. Kasi alam ko itong mga Duterte ang maaaring makaayos ng bayan natin. Hindi sa pagiging I cannot live with that kind of conscience sa puso ko. Ako? Hindi, totoo. Hindi, imagine niyo ako bumabanan sa mga Duterte. Hindi, totoo po. Imagine niyo, binabanatan ko si Pangulong Duterte. Sa tingin niyo hindi, ito walang biro. Sa tingin niyo nakakatuwa yun? Makakatulog kaya ako nun? Hindi, tanungin nyo. Sarili ninyo. Sa tingin nyo, makakatulog ako nun? Hindi. Am I tempted? Of course. Tao lang tayo. Mapapag-isip tayo. Uy, retirement to But, sabi ko sa inyo, it's not worth it. Dahil masisira lang buhay ko. As in, yung tiwala ni Pangulong Duterte sa atin. Di ba? Kaya nga sabi ko, eto ba yung cost na yun? Hindi, ako nagtatanong lang. Again, I am just asking. Uulitin ko, for the third, fourth, fifth time, sixth time, seventh time, eighth time, ninth time, tenth times. Hindi galing ito kay Speaker Romualdez, hindi galing ito kay Zaldico. Inulit ko na yun. Ulitin ko ulit. Hindi galing ito kay Speaker Romualdez, hindi ito galing kay Zaldico. Pero that kind of offer, hindi ako magiging masaya. Ako simpleng tao lang naman ako. Mas masarap pa sa... Alam nyo ba na walang kapalit ang peace of mind in any amount of money? Hindi, tandaan nyo yan Walang kapalit ang peace of mind sa any form of money. You want proof? Go to Japan. Bakit ang mga tao doon mayayaman pero ganun? Why? Money is not enough to make you happy. Money is not satisfying. Tandaan niyo yan. Kaya iyan ang pinaniniwalaan ko. Again, hindi ako bayani Walang bayani dito. Alang hindi ko kayang tiisin yun. Hindi, para lang sa ito walang halong pagdadrama to Huwag niyo akong gawing bayani. Hindi ako bayani. Kahit gawin kila Boss Dada, kila Coach Oli, kila Master Judea, kila Jojo yan, kahit kila Jay, hindi naman nila gagawin yun. So, hindi lang akong ganun, Hindi, para linawin lang natin kasi ayokong baka sabihin nyo, nagpapakabayani si Banat. Hindi! Kahit yung iba sigurado ako, hindi pa. Si Jay. Hindi ako sure kay Jay, Biro lang, Jay. Joke lang, Jay, Kaya lang, siyempre, alam mo yun, kayo nga, tanungin ko nga kayo, kaya nyo ba sa puso ninyo banata ng mga Duterte, lalong-lalo na si Pangulong Duterte at si VP Sara Duterte? Kaya nyo bang gawin nyo yun? Diba? Hindi nyo kayang gawin yun. Kasi alam mong yun na nga lang magbibigay sa atin ng pag-aayos sa buhay natin Diba? Bakit mo gagawin yun? Sisirain mo lang yung buhay mo, wala kang peace of mind. Diba? Wala ka sa peace of mind. Pag ganun. Kaya nga, sabi ko nga, napagtanto ko lang din na ito ba yung kabayaran ng paghindi ko? Nagtatanong lang naman ako. Hindi sa inyo, Zaldico, hindi rin sa iyo, Speaker Romualdez. Kasi hindi naman kayo, hindi galing sa inyo to Pero nagtatanong lang ako. Di ba? Hindi worth it Tapos ganito. Pero okay lang. Hindi ito, walang biro to. Meron akong gustong i-share sa inyo. Very inspiring. Huwag sana kayong umalis, pero very inspiring. Naalala ko tuloy yung sinabi ni Pablo. Alam mo yung sinabi ni Pablo? Sabi ni Pablo, parang it's okay for me to share the suffering of Christ kasi para for the sake of the gospel, kaya siya naging masaya.
Alam mo, yun yung pumasok sa puso ko eh. Minsan, dumadaan tayo sa problema, sa ganitong mga problema, to share the glory that someday, everything would be over. Anong ibig ko sabihing over? Matatapos din ang ganitong klaseng gobyerno. And you would be thankful that you've been part na nag-suffer sa gobyernong ganito. Nagigets niyo yun? Kasi si Pablo, naging masaya siya na kahit nakulong siya, ginugulpi siya, diba? Alam ko siya yung talagang grabe ang ginawa sa kanya bago mamatay. Kasi nga, sabi niya, I share with the suffering of Christ. Di ba? Dahil para sa gospel. Ako, ganun din naisip ko. Naisip ko na, hindi para, ito about religion to. Sa akin, I share the same sacrifice para sa paglalaban natin sa bayan. At someday, I know, someday, naniniwala ko, this will be over. Kawawa yung mga ng abuso sa mga Pilipino. At nagpapasalamat na lang din ako, kabahagi ako doon sa somehow pinersecute ng gobyerno na ito para sa pagdating ng panahon, isa ako sa magre-rejoice na nakatapos din tayo sa walang niyang gobyerno na ito. Sa mapang-aping gobyerno na ito. Kaya, alam mo, ngayon nakaka-relate ako sa mga ginagawa nila sa SMNI. Kaya nga, alam mo, ito encouragement ko sa inyo, Boss Dada, Coach Oli, Master Judea, Spencer, at saka Jay, at saka sumama ka na, Jojo. Sana mag-share din kayo sa sacrifice sa suffering na to. Sana madimanda rin kayo. Okay na eh. Okay na sana eh, no? Dinamay pa yung mga kasamahan. Hindi. Alam naman ako lang. Hindi naman pwede yun. Dapat sama-sama tayo. Mambira. Ako lang ang... Hindi lang naman ako ang banateros, ha? Sabay bigla nagkaroon ng idea ngayon to sila. Tama, marami sila dun. 5 sila. 6, 7 pa sila. Damay-damay na.